J. Sulit, our OIC Chief of Hospital, for his welcome address. We would like to welcome you Marinduque Provincial Hospital for the blessing of the dialysis center. To all our guests, particularly our Governor, our Congressman Lord Alan Velasco, Provincial Administrator, Sir Mike Velasco, our Bishop Maralit, members of the Sangguniang Panlalawigan, headed by our Vice Governor, Lynn Angeles, our SP members, good morning po. Also po, I'd like to welcome Dr. Rachel Garcia of our PIDOHO head, Dr. Jerry Caballes of the Provincial Hospital. Salamat po sa pagdalo ninyo. Today, we are gathered here for the blessing of the Marinduque Provincial Dialysis Center. This facility, once fully operational, will greatly benefit our fellow Marinduqueños undergoing outside our province. This facility will not come in active support of our dear Governor Congressman Lord Alan Velasco, as well as the Rotary Club of Marinduque, who gave the first 2 dialysis machine and water treatment system. We can start our dialysis center. Ulit po, salamat po sa inyong lahat sa support. Tulong po ito sa mga kababayan natin. Maraming salamat po, Dr. Sulit. At ngayon po, gagawin na po natin ang Marinduque Provincial Hospital Dialysis Center na si Bishop Juni. Ang lahat po ay kailangan niya magsitayo. Sindihan ang mga kandila, pamimigay na yun. So, ang gagawin po natin, after the reading of the Word of God, pupunta muna ang mga magkakat ng ribbon, and then from there we continue with the blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, manifest the great dignity of all our labors, when He Himself, as the Father's Word made flesh, deemed it carpenter to work with his own hands and to heal others. We now faithfully do what is entrusted to us by God, and we present all our activities, cleansing ourselves, continuing the work of healing and creation in all our endeavors, helping the needy in fulfilling His love. Let us now then bless God and ask Him to shower His blessings upon all who will work here and all who will receive treatment in this center. A reading from the book of Genesis. God created man in His image. In the divine image He created him. Male and female
He created them. God blessed them, saying, "Be fertile and multiply, fill the sea, the birds of the air, and all the living things that move. See, I give you every seed-bearing plant over all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit on it, to be your food, and to all the animals of the land, all the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground. I give all the green plants for food." And so it happened. God looked at everything He had made, and He found it good. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. We will now cut the ribbon.
short program. Ang lahat po ay inaanyayahan ulit na magsiw po dito po sa ating harapan. Opo. So muli po, magandang umaga at nasaksihan na po natin ang pagbabasbas ng ating Marinduque Provincial Dialysis Center. Sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayong umaga, nais ko pong tawagin si Doktora Rachel Rowena R. Garcia, our Provincial DOH Officer, para po sa kanyang opening remarks. Sa ating Honorable Governor, Presby Velasco, happy birthday po, sir. Sa ating gwapong Congressman, Kong Velasco. Sa ating gwapo din na Bishop. Siyempre. So, Bishop Junie Maralit. Sa ating Vice Governor, Governor Adeline. Sa ating mga bukal. Sa ating mga partners. Siyempre, ang ating Rotary Club of Marinduque. Maraming salamat sa unang initiative na ginawa para sa ating probinsya. Sa ating mga kasamahan, nandiyan po si Dr. Abby Villaruel ng ating Gasan Rural Health Unit. Doc Honest Marquez Sr. Andito po sa atin siya, bumabalik. Kahit retired na po, bumabalik sa atin si Doc Honest. PA Velasco, good morning. Doc Jerry Caballes, Doc Sulit, mga taga-ospital, mga taga-Kapitolyo, sino pa ibang partners natin. Magandang umaga. It's a blessing and a gift by our governor para bigyan ng ating mga kababayan ng isang dialysis center. Kumbaga pa-birthday niya. Hindi siya ang regaluhan, kundi siya po ang nagregalo para sa ating Marinduqueño ng isang dialysis center. Konti na lang pong little requirements po for the license to operate. Within the month, kung maisasubmit lang po ng ang ating mga requirements na yun, may issuehan na po ng license to operate ang ating dialysis center. And it's a milestone for the province. Naunahan tayo ng molecular lab dahil sa pandemic. Pero long due po yung dialysis center. Maraming nang hindi nakaabot, pero looking forward para mapagserbisyohan natin yung nangangailangan pa at mangangailangan ng serbisyo ng dialysis. Alam po natin, napakabigat, no? Noong cost ng pagpa-dialysis. Pero nandyan na po siya. And the services soon to open. So congratulations po para sa ating probinsya, kay ating governor, sa ating congressman, sa ating provincial administrator, at syempre, Doc Sulit. Andito na ang ating dialysis center. More power sa atin lahat, and
welcome. Hindi welcome magpa-dialysis, pero welcome po para sa mga pasyente natin. No? Malaking kaginhawahan po ito sa ating mga pasyente. In behalf of our Regional Director, Mario Baquilod, sir, ipapaabot po namin na soon to open ang ating dialysis center. Maraming salamat po and good morning sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Rachel. At ngayon po ay nais ko naman tawagin ang ating Honorable Vice Governor, Honorable Adeline M. Angeles, para sa kanya pong mensahe. Maraming salamat. Kagaya nga ng binanggit ni Doktora, at last, isa na namang biyaya at pagpapala para sa ating mga kababayang nangangailangan nito ang formal na pinasisilayaan ng ating pagbati. Una sa ating ginagalang na obispo, Bishop Maralit, ang ating congressman na sabi ay gwapong-gwapo, hindi ang kukontra. Congressman Velasco at syempre sa birthday boy, ang ating ginagalang Governor Presby Velasco na laging namumulit pagdating sa dialysis center. Mula taas hanggang sa mga katuwang sa ibaba sa lahat ng level, ay alam kong binubulabog niya para lang ito ay muli mabuksan na talaga. At syempre sa ating katuwang mula sa DOH, represented by Dr. Garcia, sa iba pa nating mga kasama mula sa provincial government, mga kasamang bukal na naririto ngayon, sa mga katuwang, at syempre ang ating PA Mike Velasco, ang ating katuwang Dr. Sulit, mga kapamilya sa Marinduque Provincial Hospital. At syempre, ang ating una ring katuwang pagdating sa proyektong ito, ang Rotary Club, at sa lahat ng mga naririto na nakikiisa sa gawain ito, na natsyempo pa na sa birthday ng ating governor, kaya very meaningful ang bagay na ito. Alam natin pare-pareho, maraming nangangailangan nito, at ito ay magiging napakalaking biyaya. At pasasalamat sa Diyos una at higit sa lahat, at pasasalamat sa lahat ng tao, organisasyon at institusyon na naging instrumento ng biyayang ito. May God return the blessings and the goodwill to each and everyone na naging bahagi ng biyayang ito. Maraming salamat at isang pinagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat po, Honorable Vice Governor. Ngayon naman po ay nais kong tawagan ang nagbigay ng regalong ito, ang birthday boy, walang iba kundi ang ating pong ama ng lalawigan, Honorable Governor Presbyterio J. Velasco Jr. Salamat sa pagtuloy at pati sa birthday wish. At ating pong bumati sa ating napakagaling, napakasipag at visionary na leader ng ating simbahan dito, Bishop Johnny Maralit, si Congressman Lord, ang aking anak, yung Vice Governor, si Lynn Angeles, mga bukal natin, si Tres Macuca, si Jojo Leba, Din Office Mercado, si Danny Red, si Mael Lim, at iba pa, makita lahat. Of course, si Dr. Rachel Garcia, ang chief ng PIDOHO. Nandun din po yung mga ibang department head, si ating provincial chief legal counsel, si Romel Fernandez. Of course, kasama rin po, nandito rin po si Rene Quesada, ating pong sa General Services at ibang department heads. At ang mga opisyalis po ng Rotary Club of Marinduque North. No? At sa lahat po ng ating mga kasama dito, isang magandang umaga po. Pasalamat po sa mga nag-greet sa akin ng aking pagsilibra ng birthday. At yun na nga po, another year is given to me, sabi nga ni Bishop Johnny Maralit. At tama po yun, ay ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay sa atin.
Sabi nga ako ay tuwing umaga magte-thank you sa Panginoon dahil nagbibigay ng buhay sa araw na iyon. So tuloy-tuloy po talaga ang ating pasasalamat at ang pagbibigay ng buhay sa atin ay dahil may isang mission tayong dapat ganapin dito sa ating lalawigan. Hinalal po akong governor at maraming salamat din po at nagkaroon po ng pangalawang mandato sa pangalawang term. At naipaliwanag na rin po natin na ating pong misyon at ating adhikain ay mapaunlad ang ating lalawigan at bigyan ng solusyon ang mga napakatagal na mga problema na nararanasan ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. At of course, ay nandyan ho yung kuryente. Hanggang ngayon nagkaka-brown out pa rin ho at patuloy pa rin ang paggalaw ho namin ni Congressman Lord Alan. Napapabuti po itong supply ng kuryente. Nakalimutan ko pala si PA Mike nasa likod. Sorry, iho. Si PA Mike Velasco. So, yun nga ho, ay tinatrabaho yung submarine cable, makapag sana ng ERC, at patuloy naman ang pagkuha ng mga iba-ibang renewable energy sources, liquefied natural gas. Kinakausap natin yung proponent, yung tubig, malaking problema pa rin ho. At nandyan na yung proyekto na kinuha ng pondo ni Congressman Lord Alan Velasco. Bidding dahil wala pang administrator na na-appoint at walang pipirma ng mga dokumento. Pero tuloy na ho yan, nandyan ho yung pondo at multi-year project at yan po ay ating tinututukan din. Yung internet din po ay tinututukan natin, hindi ho tayo aasenso at nandyan na ho yung mga nakuha nating mga tie-up dyan at Globe, Converge, yung ating DICT patuloy ho. And then infra, ang ating panghanap buhay, and then yung ating hospital system, yung ating medical services ay isang bagay talagang binibigyan natin ng diin dahil ang involved po dito ay buhay ng ating mga kababayan at obligasyon po ng isang lingkod bayan na panatilihin ang magandang kalusugan na binigay ng Panginoon sa ating mga kababayan. Kaya nga po itong hospital 1 ay nakakuha ng pondo na malaki, halos 680 million, magiging level 2. At patuloy ho ang pag-aayos ng plano para po mabilis at maging level 2 kaagad. Pero ang nakita ho namin, napakahirap po talagang kumuha ng pondo. Mabuti lang, nandyan ho si dating speaker, ngayon congressman ho, at malaki na ho yung pondo nakuha at may darating pa. Pero nakita ho namin ay baka mahirap na tayong umabot sa level 3. So, ang sinadjust ko nga ho, kung may available na pondo, yung mga ibang features ng level 3 ay maisama na rin dito sa level 2 na gagawin, halos level 2 plus. Yung meron ho mga ENT na hindi man ho kasama, at yung mga sa therapy, yung marami pa hong mga ibang features, mga 4 ho na sinabi ko idagdag na rin kahit hindi pa ho level 3 tayo, level 2 lang tinatarget. And then ito hong dialysis ay talaga hong ang plano ho rito ay 10 equipment at ibibigay yan ng concessionaire. Nag-upisa ho tayo sa concession agreement dahil nga maliit ang ating pondo. Originally ho, yan ang plano. 10 ho talagang equipment yan na pinangako ng concessionaire. Pero eventually ho, ay lumapit naman ang Rotary Club ng Marinduque North at nag-propose po sila na magdagdag ng equipment na 2 ho. At napag-usapan din ho na yung water system, reverse osmosis, na gagamitin dito ay sila na rin mag-handle at may pondo sila. So ito ho ay isang magandang manifestasyon o ebidensya na private-public partnership. Talagang PPP ito at ang kasama ay able partner natin ay ang Rotary Club Marinduque North. Kaya po nagpapasalamat po mabuti sa kanila, sa inyong Pangulo, mga past presidents po, mga opisyales, talaga po nakatutok sila rito. At malaking utang na loob po mula sa provincial government at ang ating mga Marinduqueños. So, salamat, palakpakan nga po natin
Rotary Club of Marinduque North. So alam niyo naman po yun, ang mga initial na target ay early this year, ano ho? At nababalita na ho yun, pero ay nandun pala si Bukal Jojo Leba, na nandiyan ka sa madilim ng konti. Sorry partner. Pero maputi ka naman, hindi ka naman talaga maitim. Anyway, so ganun nga ho, pero alam niyo ho dito sa sistema sa gobyerno ay talagang medyo matagal ho yung mga requirements sa licensing. Katulad ho ng molecular laboratory na nakuha ho natin ng ilang buwan, bago ho na lisensyahan ay nito lang ho nung itong 2 buwan lang ho yata. At ngayon pa lang natin nagamit sa RT-PCR, ano ho? Ganon din naman ho yung CT scan na libre ho na 32 million. Naibigay na ho nung isang taon pa. Pero nitong halos itong taon lang yata ito na umpisahan, ano ho? Medyo hiningin natin yung pangunawa ng yun na nga ho, yung pasensya ng ating mga kababayan na talagang it takes a little time itong mga requirements ng gobyerno, pero hindi man naman natin sila masisisi dahil buhay ho ang naaapektuhan nito kung sakaling hindi tama ang mga facilities at mga laboratory na ganyan. And of course, napaka-importante ho ang role na ginawa po ng ating mga involved sa hospital po. Nandiyan po si Dr. Jerry Caballes, head ng PHO. Of course, ang ating OIC, si Dr. Raymond Sulit. At bago sa kanya ay nandiyan naman ho si Dr. Saratan, at yung iba pa. At talagang tulong-tulong ho. Nagpapasalamat ako sa lahat ng opisyales ng provincial hospital po natin. At ngayon ho ay talagang konting-konti na lang ho natitira at sinisiguro naman ho ang ating hepe ng PIDOHO na lalabas na ang lisensya. Actually, very minor na lang ho yan. Pwede na lang daw kung i-email na lang yung ibang requirements. So, tatakbo na ho yan. At nakikita ko ho, itong month ng birthday ko ay tatakbo na ho yan. At mabibigyan na po natin ng napakalaking tulong ang ating mga kababayan na nangangailangan ng dialysis. Tama po si Bishop Juni na napakahirap po nung pupunta po ako sa Lucena, mahal pa ho ng pamasahe ngayon. Pati ho yung pagpunta doon sa Lucena ay gastos at baka mag-overnight pa misa. So grabe ho. Kaya talagang ito ho, tinutukan ho natin. Pero despite na talagang gustong-gusto natin mabuksan kaagad, ay talagang ho yatang medyo it takes a little time bago ma-attain ho natin itong mga proyektong ganito. But nevertheless, sa tulong po ng lahat, at yan naman nakikita ko din sa Marinduque, tulong-tulong po tayo. Masalamat din po tayo kay Congressman Lord Alan na palagi po nakatutok sa lahat ng bagay dito sa ospital at iba pang pangangailangan ng Marinduque. Mabubuksan na rin po ito at makakatulong po na malaki sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po na Gobernador ng Lalawigan ng Marinduque. Ngayon naman po ay nais kong tawagan ang kaisa-isang congressman ng ating lalawigan. Walang iba kundi Maraming salamat, kaisa-isa at lone district po talaga tayo. Kay Bishop Juni, sa lahat po na nandito, mga bukal, mga doctors, sa Rotary Club, and to my brother, P. Man, isang magandang umaga sa atin lahat. Good morning! Good morning! Okay, exciting day, exciting times. I keep on saying, one of the problems that were presented to the province of Marinduque ever since, even when I started as a public servant, was really the hospital. And that is one of the key focus of the administration of Governor Presby. And I am very happy to have him as my partner, as the governor. I couldn't have asked for a better partner. And as we can see, we are already seeing the fruits of our hard work. Gov. Presby said a while ago that it does really take time
especially in government, how the wheels turn, very slow, but with patience, dedication, nakamit po natin. So, I'd like to congratulate Gov. Presby, palakpakan naman po natin, sa ating mga doctors dito sa hospital, and of course, Rotary Club for the donation of the dialysis machines also. And sabi ko nga po, ever since the problem with the hospital, even if we pour in so much money, and indeed we are pouring a lot of money, a lot of budget, to be able to make this a, anong level yun, Papa? Level 2. To level 2 hospital. Even though if we pour in so much money, the problem still remains, and that's human resource. No? We always get this problem of trying to get in doctors to come to our province, mainly because our province is not very accessible. And that's one of the main problems. And that's the reason why I've already suggested that we create as a long-term solution to the problem is providing medical scholarships to deserving Marinduqueños so that once they become doctors, they will serve the province depending on how long the provincial government would want them to serve, a limit of 5 years most probably for paying their tuition in the medical schools. But that is the long-term solution. What we need is a short-term solution also. And I was discussing with Dr. Rachel a while ago, and one of the short-term solution that if I may suggest to the provincial government, is you just have to make it more attractive to the doctors. How do we make it more attractive? Definitely, they have a lot of expenses to be able to go here. 1. 2, we have a lot of competition not only here, but outside. So I think an incentive that we could give the doctors is to give them additional pay in the meantime. Because we don't have a choice. Because for us to be able to get the best doctors or doctors who will be able or willing to be able to go to Marinduque, we just have to make it attractive to everyone. And in turn, of course, we have to set rules and regulations to be able to check whether their performance is up to par as to what the province really needs. So I hope the provincial government, together with the PHO, try to look at this. I think it's the most short-term solution that we can do right now to be able to attract the needed personnel for our hospital. The dialysis center also needs a doctor. But as I've heard, there's no willing doctor that would want to stay here permanently to be able to watch over the dialysis center. So meaning, it is still a problem, human resource. Everything else, I truly believe we just have to incentivize in the meantime. That incentives will run for 5 years, 6 years, until we get that cream of doctors, that crop of doctors that we are going to be spending on their medical studies. So with everyone here, kitang-kita naman po natin na basta tulong-tulong po tayo, sama-sama po tayo, we will be able to achieve great things for the province of Marinduque. So to everyone, ako po ay nagpapasalamat sa aking ama. Happy birthday. Huwag na natin banggitin kung anong ilang taon na. But I think we have to say, his 74th birthday. Why is that good for my dad? Because everyone thinks he's younger than 74. Yeah! And that's always the best. That's always the best compliment you'll be able to get. So to everyone, again, maraming salamat. This is not the end of what we're doing. This is just the start of something beautiful, something good, and something progressive for the island province of Marinduque. So sa inyo lahat, maraming salamat, isang magandang umaga. And again, happy 74th birthday to my dad, Papa Gov Velasco. Thank you.
Maraming salamat po, Honorable Congressman. Now for our closing remarks, nais kong tawagin ang ating Provincial Health Officer, walang iba kundi si Dr. Jerry Caballes. Magandang umaga po no, sa ating lahat, especially sa ating pong ginagalang na Governor, Governor Presby. Magandang umaga sir. Happy birthday po. And of course, to our Congressman, our Speaker, the pride of Marinduque, Speaker Alan, magandang umaga po. Pong mahal na Bishop, magandang umaga po, Bishop. No? Mano po. At sa ating pong mga bukal na nandito, sa ating mga kapwa ko department heads, sa ating pong partner sa Rotary Club of Marinduque, pleasant good morning. Sa mga staff po ni Congressman, magandang umaga po sa ating lahat. And to everyone na nandito po sa dialysis center sa ngayon, good morning. Let me close the closing remarks daw eh. So, let me close by stating na ito pong araw na ito will be the beginning of an end. No? An end sa mga kahirapan na dinadanas po ng ating mga kababayan na karamihan ay nasa nag-relocate pa, sir, sa Lucena. So we know the expenses. We felt the agony of those who have relocated in Lucena. Yung gastos po, kasi napakahirap na magkaroon ng isang kapamilya na nagda-dialysis na talagang kakainin lahat ng resources ng buong pamilya at maapektuhan lahat po ng miyembro nito. No? So we would like to thank, of course, to our dear, we'd like to thank our dear Governor for giving the final stroke para po makamit natin at mabuksan itong dialysis center na ito. No? But let me also thank, of course, aside from Rotary Club of Marinduque, those who have worked hard no, in the past. If I may, sir, I would like to thank, of course, yung si Tito Bernie, na kasama po namin. We conceptualized the dialysis center way back in 2016. And during those period, walang naniniwala na kaya ng Marinduque. No? So slowly and surely, but surely, ngayon po ay nakamit natin ito. I'd like to mention, of course, with your permission, sir, no? Si former Governor Reyes, who approved the dialysis center also during her time. Yung pong mga kasamahan namin, Mrs. Ribas, who was the one who guided us in conceptualizing the PPP concept dito po sa Marinduque. And of course, kay Dr. Rachel at sa buong Regional Health Office ng Mimaropa, let me extend our heartfelt gratitude to everyone who worked hard to realize this long due dream. No? Thank you po at magandang umaga sa ating lahat. Okay, maraming salamat po, Doc Cherry, at sa lahat po ng nakiisa at nakilahok sa pagbabasbas at opening ng ating Marinduque Provincial Dialysis Center. So, photo ops daw po muna. At diyan po pansamantalang nagtatapos ang isinagawang pagbabasbas
Marinduque Provincial Hospital Dialysis Center na matatagpuan nga po dito naman sa atin pong MPH. Ang gawain po ay dinaluhan ng ating Speaker Lord Alan at Congressman Speaker Lord Alan Velasco, si Governor Presbitero Velasco Jr., si Bishop Maralit, at ang ilang mga provincial hospital at sa Provincial Health Office. Okay. Antabayanan po ang ilan pa pong mga kadaganapan dahil ihatid po namin yan live dito po sa Marinduque News Network sa pamamagitan po ng official Facebook page ni Governor Presby, ang Governor Presby Velasco Province of Marinduque. Wala